wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day. Alright, good day mga lods. Yun, so mag-update lang ako regarding sa replica pro ko na pipe. Ayan siya mga lods. Simula nung kinabit ko yung Indo road race ko, hindi ko na yan nagamit. So saglit ko lang nagamit to. Siguro mga 200 kilometers lang yun na itakbo ko rito sa pipe na to. Let's say 300 mga ganon. Kasi pinangano ko lang yun eh. Nagbuso-buso lang ako. Napakalapit lang naman yun. Wala pa nga ano yun eh, 100. Tapos dito, atid sundo lang ng estudyante, eh, ang lapit lang naman ng school. So, hindi siya gamit masyado mga lods. So, ito mga lods yung update. Yung issue ko dati na merong mga parang ugat-ugat na kalawang. Yan siya. Lumala na mga lods mula nung hindi ko na siya ginagamit. Nakalagay lang dito sa karton. Lumala siya. Yan, nagaganyan. No? Normal issue naman yan ng naka-rat look. Ayan. Hindi siya gamit. Ayan siya, nagkaganyan. No? Hanggang dito. Nagkaroon ng ugat-ugat na kalawang. Medyo nagustuhan ko kasi yung stainless kagaya na ito. So, balak ko na tong pakawalan yung replica pro na to. Hindi ko alam kung available pa to kapag na-upload ko tong video na to, na-update na to. Maaring nabenta ko na. Bibenta ko lang to ng mura. Hindi kayo makakabili sa ano nito, Shopee. Mabibili nyo lang to sa Facebook, sa marketplace, ganun. Ang SRP nito is 5.6 kasi meron siyang bang sensor. Yung walang bang sensor naman 5.4. Ganun yung bentahan. So, siguro bibenta ko lang to ng halos kalahati lang. Ito lang yung issue mga lods. Ayan. Hanggang sa likod nagkaroon ng hairline na kalawang. Napakadali lang naman solusyonan yan. Sandaan mahigit lang yung pang spray dyan. So kung gusto mo naman na gawing matte black na lang, okay lang din. So sa mga kabili nito, advice ko lang, tanggalin mo tong logo na to. Yung pagkakarebit niya, tanggalin mo lang yan. Tapos repaint mo yung ilalim nito kasi dyan nag-start yung kalawang niya. So dyan nag-umpisa sa ilalim niyan. So kung iano mo, repaint mo pati sa ilalim para hindi siya kalawangin. Ayan, papakawalan ko na to. Goodbye na replica pro. Tignan ko na lang kung mag-avail ako ng ibang replica pro. Pero saka na yan. Okay na muna ako dito sa pipe na to. Gagawin ko dyan. May project ako dyan. Baka ipapa-refiber ko yan. Recalcal. Ito rin sana eh. Ipapa-recalcal ko sana to eh. Papagawa ko sana ng 51mm. Kaso siguro bibenta ko na lang ng mura. Bahala na yung makakabili nito. Siya. Goods na goods to mga lods. Ang size nito sa elbow is 32mm. Mula header papuntang gitna. Tapos pagdating sa gitna 35mm. Papunta dito sa bandang adapter is 38mm na dito banda 38mm yan. Tapos papunta dun sa loob siguro mga 40mm yung ano niya, screen. Tapos pagdating dito sa dulo ang tip niya is 30mm. Yan. Hindi siya bulahaw mga lods. Okay siya pang daily use. At nai-restro ko to gamit tong pipe na to. Ito na yung kanyang elbow. Meron na tong bang sensor mga lods. Yan, bang sensor. Ayan siya mga lods. Goods na goods pa yan. Ayan, normal na nagiging brown yan pagka nainitan kasi stainless. Dito makinis pa. Ayan o. Ayan. So, papaalam na tayo sa ating replica pro. Abangan nyo mga lods kasi itong shifter na to, yung Indo shifter ko, papakawalan ko na rin to. Saglit lang din to nagamit. So, papalitan ko to ng original na NGRT R2. Ganito rin yung style niya kasi copy to ng R2. So, magpapalit na ako ng orig na R2. So, sa mga naghahanap dyan ng budget meal, eto na yun mga lods. Goods na goods to mga lods. Actually, ako dito, satisfied din ako dito. Pero syempre gusto natin yung original na ito. So maaring nasa akin pa tong shifter na to pagka-post ko tong video na to. So magtanong lang kayo. Ayun, so update lang mga lods. Yan, abangan nyo pa yung iba nating gagawin dito sa motor na to mga lods. So ride safe sa lahat mga lods. Peace.